Praise God. Hallelujah. So, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen? Praise God. So, last week po, ang ating message is about the name of Jesus and His mighty arm. So, habang nakikilala natin ang ating Panginoong Heso Kristo, ay lalo nating nauunawaan ang kapangyarihan ng Kanyang pangalan. Ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Philippians 2:10-11, that the name of Jesus, every knee should bow down of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So sabi po dito, lahat ay luluhod sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Whatever situation in your life na hindi umaayon sa salita at pangako ng Diyos ay luluhod sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. We stand on that word that every situation, everything that is against sa salita ng Diyos will bow down at the name of Jesus. That is how powerful the name of our Lord Jesus. Amen? And that is what God is saying to us, that I have given you the authority and the power to rule in this earth. Sabi nga ng Panginoon, we will reign in life. Hindi talunan ang mga Kristiyano. Yan ang usually sa mundo iniisip nila, mga talunan. Hindi. Sabi nga ng Panginoon, we will reign in life. We are victorious because of Jesus. So whatever, kaya nga, I learned na in every problem or situation na meron tayong sa buhay natin, I tell it to the Lord na, Lord, I am giving this to you sa kamay mo. Last week, we have studied the arm of the Lord. In His arm, there is fullness. In His arm, there is perfection. There is fullness and there is, kumbaga, victory. Kung kaya't every situation na nangyayari sa buhay natin, we put it at His hands, in His arm. Ini-imagine na, Lord, ito, binibigay ko sa'yo. Whatever situation sa buhay natin, yung kunyari, yung may sakit ka, or yung meron ka mga pangangailangan, Lord, binibigay ko sa'yo to. Ina-imagine ko na nag-a-unload ka sa Panginoon. Lord, kaysa sa i-unload mo sa kapitbahay mo na wala namang magagawa, i-unload mo na yan sa Panginoon. Ini-imagine, yun yung ginagawa, ini-imagine ko, Lord, binibigay ko to sa iyo, Lord. Ikaw na ang bahala. Dahil sa kamay mo, ito ay may mangyayari. Ano yung verse na yun? In 2 Chronicles 6:15, you have kept your promise to your servant David, my father. With your mouth, you have promised, and with your hand, you have fulfilled it as it is today. As if ngayon, nung binigay ko ito sa Panginoon, ikaw na ang kikilos dyan. And it is fulfilled as it is today. Yan ang sinasabi ng Panginoon. So whatever situation na nangyayari sa buhay natin, ibigay natin yan sa Panginoon. And whatever success that you have, you give it to the Lord. Because as you give it to the Lord will continue to bless you. The more He can give you talents so that God can really use you para sa Kanyang glory. Amen? So, and knowing that He will take care of it gives you rest para makatulog ka. Dahil kapag inisip mo yung problema mo, hindi ka makakatulog. Amen? Totoo ba yun? Nararamdaman nyo ba yun? Di ba? Yung pabaling-baling ka ganyan kasi iniisip mo, minemeditate mo eh. Pero kapag binigay mo na yan sa Lord, ikaw na ang bahala dyan.
Para bang meron kang mayaman na kaibigan na, ito binigay ko na sa'yo, bahala ka na dyan. Dahil alam ko, meron kang gagawin dyan. How much more sa ating Panginoon, na may creator ng heaven and earth. How much more He knows what is best. At kapag binigay mo yun sa Panginoon, siya ang mangangalaga doon. Amen? So, and one way of saying na you humble yourself to God is, Lord, I empty myself to you, and you will be the one to fill me up and refresh me. Ikaw yung bagong fresh, refreshing ng Panginoon. Every day, Lord, you fill me up dahil alam ko, every strength, every wisdom, every knowledge comes from you. And the more you humble yourself to the Lord, the more Kanyang tuturuan. The more He can speak to you. He can guide you. He can direct you kung saan ka pupunta. Amen? And that is what, ngayon nga, di ba, sabi ng Panginoon, the shalom and the peace ay mapa sa atin. Amen? Because He gives us peace and shalom. So, katulad po na sinabi ko kanina, our message today is about the power and the authority that is given to the believers. So saan ba nang gagaling yung authority and power ng mga believers? Sabi po sa Jude 1:25, to the only God our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forever. Amen. So ibig sabihin, all the authority, all the power, ito ay nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, ibig sabihin, lahat ay nanggagaling sa Kanya. So, we know that katulad po ng nakasulat sa Biblia, everything that is written in the Bible is pertaining to Jesus. Sabi nga, the prophetic scriptures, lahat po ito ay nangyari at nagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung papaano tayo mamuhay dito sa mundong ito, ay pinakita ni Jesus nung nandito siya sa mundong ito. Nang nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo. That even this world is a fallen world, di ba? Dahil nga kay Satana, dahil na deceive si Adan, ay kumbaga ay napunta sa kaaway kay Satanas. Pero sabi nga dito sa 1 Corinthians 15:55-57, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, dahil sa Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay may victory. Sa mundong ito, hindi na tayo kailangan maghintay pa kapag nasa langit na ako, wala na problema. Hindi. Sabi nga, dito pa lang sa mundong ito, we have the victory because of Jesus. Amen? Sabi nga, where is the sting of death? Sabi, wala na dahil kinuha na tayo napagpanalunan na ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga, Jesus came to abolish the law, but not to abolish the law, but to fulfill it. So, ibig sabihin, lahat ng mga laws na dapat nating gawin, ginawa na ng Panginoong Hesukristo. At kung kaya tayo ngayon ay we can receive the blessings dahil tapos na. Amen? So napagtagumpayan na ni Jesus ang lahat ng gawa ng kaaway. Kaya we are now victorious in Christ Jesus. At ano po yung commission na binigay ng Father kay Jesus? Sabi niya in 1 John 3:8, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work according to Jesus. So, ibig sabihin po, lahat ng ginawa ng Panginoong Hesukristo dito ay to destroy yung gawa ng kaaway. Amen? Yun yung reason kung bakit siya nagkatawang tao para tayo ay mapalaya.
At ano ang ginawa ng kaaway? Ano ba yung devil's work na sinasabi dito? Ito yung ginawa ng kaaway. That is, he is a murderer and a liar. Anong ginawa niya? Tinempt niya si Adan at Eva. At dahil doon ay pumasok ang kasalanan at nagkaroon ng bondage of sin. Kumbaga, nagkaroon ng kasalanan ang mga tao dahil na-tempt si Adan at Eva. Kaya dahil din doon, pumasok ang sumpa, ang sakit, ang kakulangan, ang lack, dahil doon sa sumpa. Di ba? Dati kay Adan at Eva, ang daming mga prutas, kakain na lang sila, hindi na nga kusa na lang tumutubo eh. Pero nung nagkaroon ng sumpa, kailangan pa sila magtrabaho, magtulo ang pawis para lang makakain. Kung kaya't ang Panginoong Hesukristo ay dumating upang tayo ay mapalaya doon. Because of the love of Christ, because of the grace of God, ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay mapalaya sa kasalanan. Kaya nga, kung mapapansin niyo, paulit-ulit tayo dito. Bakit? Kailangan natin itong maintindihan. Naganap na tayong malaya. Amen? At dahil nga, di ba, nung birth of Jesus, katulad po nung last week na sinabi natin, ano sabi ng anghel? Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. So, ibig sabihin, today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. So, it is the good news. The good news ay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinasabi natin, di ba, yung good news is about Jesus. At nung siya'y lumaki na, and Jesus went to the synagogue, yung mag-umpisa na siya sa ministry, sabi po dito in Isaiah 61:1-2, the Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor. So ano pong ibig sabihin nito? Yung authority corresponds to His mission. Ang mission ng ating Panginoon ay mapalaya ang mga tao sa kasalanan. At kasama nito ay ang power. Amen? So, His authority corresponds with our assignment. So, ano ang mission niya? Proclaim the good news to the poor, sent me to bind up the brokenhearted, proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners. Yun po yung mission ng Panginoong Hesukristo sa atin, para tayo mapalaya sa kasalanan. At ginawa niya ito, pinakita niya ito para sa atin. Kaya nung nandito siya sa mundo, ay pinakita niya ang authority and power dito nung ginawa niya. Bago mag-start, so, kinikwento lang natin bakit natin ito kinikwento? Para makita natin yung power. Dahil, pinapakita natin na lahat ng authority at power ay nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Na kahit siya ay nagkatawang tao, nagawa niya yan dito, sa mundong ito. At yan yung sinasabi niya, I'm giving you the sample kung papaano kayo mamumuhay dito sa mundong ito to reign in life. Amen? So, nung nandun na, umpis natin nung nandun na di ba, nung nagpabaptize siya kay John the Baptist, makita yan sa Matthew 3:11, I baptize you with water, sabi ni John the Baptist, I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals and I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So tingnan natin, si John the Baptist, siya yung nauna. He prepared the way sa ating Panginoong Hesukristo. Yung ginagawa niyang baptism
ay for baptism of repentance. Kung maalala ninyo, di ba nagbaptism tayo sa water? That is saying na ako'y patay na sa kasalanan at may bagong buhay. Yan yung ginagawa ni John the Baptist. Kaya nung pumunta si Hesus Kristo, pero sinasabi niya, merong isang darating na kumbaga, na very powerful na darating dahil He is the one who will baptize you with the Holy Spirit and fire. That means the power. Kung kaya't si Hesus Kristo, when Jesus came, He is the one who gave us the baptism of the Holy Spirit and fire. It is the power of God. Kaya nung nakita niya ang Panginoong Hesukristo na pumunta sa Jordan River, alam na niya. Because in Him, He knew kung sino yung Misayang darating. Hindi naman niya tinanong, ay, ikaw ba yun? Di ba? Hindi eh. Parating pa lang si Jesus, alam na niya. Dahil si Jesus, sinasabi niya, how humble ang ating Panginoon. Sabi niya, i-baptize mo ko. Sabi ni John the Baptist, bakit ako ang magbabaptize sa'yo? Dapat ikaw ang magbaptize sa akin. Dahil alam ni John, na ang Panginoong Hesukristo, di naman nagkasala eh. Wala naman siyang kasalanan. Bakit baptism of repentance? Dahil pinapakita ng Panginoong Hesukristo what we must do. Amen. Ito yung sabi niya dito. Sabi ni Jesus in Matthew 3:15-16, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. So, nung binabaptize na ang Panginoong Hesukristo, nung pag-akyat niya, sa tubig, ay biglang bumukas ang kalangitan. The heaven was open. Anong ibig sabihin na noon? Now because of Jesus, we have an open heaven. Amen? At hindi lang yun. Nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo, the veil, the veil, yung po sa temple, napunit. Sabi nga, ang kapal nun, hindi lang kamukha ng curtain natin na manipis, konting laba lang, sira na. Yun ang kapal. Napunit magmula sa itaas hanggang sa baba. That symbolizes now it is open. You can come to the presence of God na walang takot. The kingdom of God has come dahil sa Panginoong Hesukristo. At hindi lang yun. So much shaking na the earth shook and the rock split nung time nung namatay ang Panginoong Hesukristo. That symbolizes wala nang makakadlang sa kanyang mga anak na makalapit sa ating Diyos. Amen? And after that, the doves dumapo sa kanya. That symbolizes the Holy Spirit. At ito'y nanatili sa kanya. And what happens doon? The power of God is upon him. And nung punta na siya doon sa wilderness, he overcome it kasi sabi nga, he was tested in the wilderness. At ito yung mga sinabi niya in Matthew 4:4. It is written, di ba tinatempt siya nung na gawin yung bato na tinapay. Pero anong sagot niya? It is written, man shall not live in bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, tinigilan siya ni Satanas. Yung pangalawa na naman, sabi sa kanya, in Matthew 4:7, Jesus answered, sinasabi na,
Ito yata yung tumalon ka. Tapos sabi niya, it is also written, do not put the Lord your God to the test. At yung pangatlo, sabi niya, mag-bow down sa kanya. Ano sabi ng Panginoon? Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Kung mapapansin niyo dun sa kanyang sinabi, in times of temptation, anong sinabi niya? It is written. The Word of God. And every time na dumadaan ka sa any situation sa buhay mo, it is written. And then, at anong ginawa ng tao? Lumayo at umalis. So, declare the Word of God. So, after nun, because the Spirit of God is working in him, sabi nga natin, Jesus is the Word. And the Spirit of God is upon him. And when he spoke the Word, healing comes. Anong ginawa niya? He healed the sick. He set the people free, yung mga pinasukan ng demonyo na palayas. He calms the storm. Even yung weather sumunod sa kanya. And he raised the dead. Nagpapakita lang the authority and the power of God na nasa sa kanya. Amen? Ngayon, anong sabi dito? In Matthew 28:18-20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and in earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So ano pong sabi dito ng Panginoon? All authority in heaven and in earth ay nabigay sa Kanya. Pero may karugtong doon. Therefore, go and make disciples. Pinasa niya ang authority sa kanyang mga disciples at sa atin. Amen? Go and make disciples. Ang authority na binigay sa akin ay binibigay ko sa inyo. And there is that promise. Kahit ka humayo, ang sabi ng Panginoon dito. The promise is this. Now go, teach what I taught, and I will be with you always. Lagi mo akong kasama. Sa lahat ng mga misyon or sa lahat ng gagawin mo, lagi mo akong kasama. At yung actually nakalimutan ko, meron pang word dyan, surely I am with you always at the very end of age. Alam mo, i-meditate mo to. Ito yung laging nung pinag-aaralan ko to, ito yung, kumbaga, pinapameditate sa akin ng Panginoon. Yung word niya na sinabi ni Jesus, surely. Ano bang ibig sabihin ng surely? Sigurado. Surely, tama ba sa Tagalog ko, lagi mo akong kasama hanggang sa dulo ng mundong ito. At the age, surely at the very end of age, lagi mo akong kasama. Amen? That authority na binigay sa iyo ng Panginoon, kasama mo siya. Kaya mo yan, kumbaga, hindi ka dapat matakot kasi kasama mo ang Panginoon. And in Luke 9:1-2, so inutusan niya yung mga disciples, sabi niya, when Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases, and He sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. So ano po yung mission ng mga disciples? Sabi sa kanya, ngayon, binibigay ko yung power and authority sa inyo. Go, sabi niya, di ba? Drive out demons, cure diseases. At sabi niya dito,
proclaim the kingdom of God. Anong ibig sabihin nito? Ang kingdom of God is available sa atin. Kung ano ang meron sa langit, it is available for us dito sa mundong ito. You have now access. The kingdom of God. Ano ba yung sa kingdom of God? Nothing is impossible with God. Amen? And that is what God is saying now sa atin. It is now available for you. Use it. Use your authority and the power na meron ka dahil kasama mo siya. Amen? At katulad nga po ng sinabi dito, no? Sabi doon, di ba? Palalasin ninyo ang sakit dahil napagtagumpayan na yan ni Jesus Kristo, declaring His word. At in Acts, so sabi niya dun sa mga at yun nga po yung nangyari, humayo ang mga disciples at pagbalik nila, sayang-saya sila dahil even demons sumusunod sa kanila. Pero sabi pa ng Panginoon sa kanila, on the last, bago umalis ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, manatili kayo sa Jerusalem and you will receive the power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witness in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. So, nandun sila, nung umalis ng Panginoon, dun sila sa, kumbaga, dun sa upper room. So, the day of Pentecost, they were baptized with the Holy Spirit. The power of God, so much wind, sabi nga, the fire na napunta sa kanila. At nung power ay nasa sa kanila, anong nakita natin dito? So much. At sabi nga, yung boldness nandun na eh. Hindi na yung parang sila lang. Yung boldness, yung healing, yung power ng Panginoon, nandun. So, ibig sabihin, ito nga si Peter, di ba si Peter nga, siya yung tipo bang matatakutin. Pero anong nangyari? Nung nabaptize siya, nandun siya, nagpipreach, wala na siyang takot. Di ba, nung namatay ang Panginoong Jesucristo, nagtago pa sila. Pero nung nabaptize sila ng Holy Spirit, the power of God sa kanila, ano nangyari? May boldness na sila. Wala nang takot. Amen? At nangyari nga doon, at nakita, kapag nag-preach si Peter, lahat tumatanggap. Amen? Kaya kapag kayo ang nag-preach, lahat tatanggap. Amen? So, hindi na kayo dyan uupo lang, lalabas at tahayo. Amen? Dahil we have the power and the authority. Ang sinasabi nga hindi ka na mahihiyang mag-invite kasi God is with you. The Spirit of God working in you. At kasama mo siya. Amen? Always remember that kapag nahihiya ka mag-pray, isipin mo, hindi naman ako nagpe-pray lang yan Kasama ko ang Panginoong Jesucristo. Siya naman ang healer. Siya ang nagpe-pray dyan. Sinusunod ko lang. Diba? So, hindi ka dapat matakot. So, knowing that authority, anong nangyari? Si Peter, na dating mahiyain, meron siyang boldness na mag-preach. At hindi lang yun. Sabi nga, pag yung mga sakit hinihilera, pag na-touch ng shadow ni Peter, gumagaling. So much miracle na nangyayari. At anong sabi dito? The more natin ito naiintindihan, sabi nga, all authority has been given to Christ, and Jesus said, go. That is why the more we know who we are in Christ Jesus, the more we can accept that Christ is in us and helping us in everything that we do. Sabi nga po dito, hindi nahuhunto ang authority and power sa mga disciples. Sabi sa Romans 8:11, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you, and just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by this same Spirit living within you. The same Spirit na nandun sa Panginoong Jesucristo ay the same Spirit na nasa sa atin ngayon. Amen?
At ang sabi nga pa, all authority and power ay binigay na rin ng Panginoon sa atin. Amen? We are now the ambassador of Christ. We represent Christ. Sabi po sa ni Prophet Joel, in the last days, naniniwala ba kayo we are now in the last days? Amen. At anong sabi dito? In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. All, sabi, your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in heaven above and signs on the earth below. So, ibig sabihin, signs and wonders will follow us. As we declare, as we preach the word of God, signs and wonders will follow. Because the Spirit of God lives within us. At anong sabi niya? I gave you the right to use my name in John 14:14. If you shall ask anything in my name, I will do it. If you ask me anything in my name, I will do it. Just ask for anything in my name, and I will do it. Ang sabi ng Panginoon dito, hingin mo lang, and I will do it. And as we pray, as we lay hands upon the sick, as we pray dun sa mga kaibigan natin, anong sabi ng Panginoon? I will do it. Ask it in my name. Ito pa, in Mark 16:17-18, and this sign shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Amen? So ito po yung pangako ng Panginoon sa atin. Signs and wonders shall follow us all the days of our life. Amen? So if you know the authority and you know who is within us, nothing is impossible. Amen? So allow the Spirit of God to move in our lives and the creation nga po ng Panginoon. So paano ba natin? How do we activate the power of God in our lives? Just humble yourself to God and allow God to move in you. As you humble yourself before God, you will know He will reveal Himself to you. He will make you see ang kanyang pagkilos sa buhay natin. Amen? Amen? So, lahat tayo, sabi nga, the authority comes with a mission. At anong sabi ng Panginoon? Hindi naman lang sa pastor yung go and preach eh. Sabi na, to all. Amen? So, kumbaga, lahat tayo, and we will see na kung paano siya kumilos. Hindi ka naman kailangan katulad ng yung mga evangelism nung araw na talaga tatayo ka sa ano. Hindi eh. Whatever kung nasaan ka pinesto ng Panginoon, let there be a light in that place. Sino yung nagbibigay ng light niyan? Ang Panginoon that is within you. And they will see kung paano ang Panginoon kumilos sa buhay ng mga Kristiyano. Amen? Yung makita lang niya kung paano ka i-bless ng Panginoon, ma-attract na sila eh. And then it is your time para ma-share mo ang salita ng Diyos. Huwag kang mapagod na sabi mo, nawawala naman yung mga ini-invite ko sa church eh. Hindi nasasayang yun. Nandun na yun. Nasa puso na yun ng tao. Alam mo bang sabi, ang ganda nga nung sinabi ng Panginoon, sabi niya, sabi niya, to those na hindi faithful, I am faithful. Bakit? Because I cannot reject myself. Nung tumanggap siya, hindi na siya papabayaan ng Panginoon. Kaya huwag kang manghihinayang.
Kahit yung mga na-invite mo, yung mga na-invite ni Brother Oscar, nandoon, huwag kang magsasawa. Dahil nandun, tutubo ang salita ng Diyos. Amen? Yung pagpopost ni Jing, huwag kang magsasawa. Kasi nandun yun. Meron at merong makakabasa doon sa mga shinare mo sa mga tao. Amen? In your small world, kung nandun ka lang sa bahay, meron at meron kang magagawa all for the glory of God. Dahil alam natin, we are now in the last days. Ang daming mga naliligaw ng landas. And give them that love. Share the love of God into them. Dahil one day, pag nasa langit na, kahit hindi mo alam, may lalapit sa'yo, uy, ikaw yung nag-pray sa akin di ba? Oh, di ba? Yung siguro yung ganun yung feeling mo, di ba? Pero in your small, yung mga intercessor, huwag kayong magsasawa ng kaka-intercede. Dahil nakalista yan lahat sa ano ng Panginoon. Amen? All your works, sabi nga, hindi masasayang because I am the one who rewards lahat ng ginawa mo para sa Panginoon. Amen? So, let us just continue because we know that God will be the one to bless each one of us. Amen? Amen? Amen. Praise God. Thank you, Lord. Lord, we thank you, O God, for your words. We thank you for your love, O God. Alam ko, Panginoon, ikaw ang mangungusap sa puso ng iyong mga anak. And I know, O God, na ikaw rin na magtutugon sa bawat isa sa kanila at magbibigay ng gabay sa lahat ng kanilang gagawin sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat for all the grace, for all your faithfulness sa amin, Panginoon. And we know, Lord God, that, Lord, just as you have said, surely I am with you always. Amen. Praise God. Praise God.